Napansin niyo ba mga paps ang pagdami ng mga ambulansya sa EDSA busway lalo kapag rush hour? Yun pala, ang iba rito, pinampapasada. Pero bistado yan pati na ang iba pang illegal na bumabiyahe dahil sa ginagawang anti-colorum operations ng LTO. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kumpleto sa light bars at lettering ng ambulansya ang sasakyan nito na dumaan sa EDSA busway. Pero nang silipin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, walang pasyente sa loob, wala ring medical equipment. Ang meron lang, mga upuan na pang shuttle service. Ayon sa Land Transportation Office, pinaigting talaga nila ang operasyon laban sa mga kolor ng sasakyan, hindi lang yung illegal na dumadaan sa busway. Ramdam din halos ng 3 dekada ng tsuper na si Tatay Silvestre ang paghihigpit. Bago nga raw siya maging lehitimong driver, namasada raw siya noon ng kolorum. Pag pinara ka, kunting lagay lang, sibat na agad eh. Ngayon, delikado na ang kolorum. Impound ka talaga at saka laki, 200,000 pag na-impound. Mabuting bagay raw sa kanilang mga lehitimo ang mapigilan ang mga illegal na pumapasada. Apektado talaga yung mga may prangkisa kasi siyempre mababawasan ng pasahero. Dito tayo sa legal, wala tayong kaba nagbibiyahe. Ayon sa grupo ng mga PUV driver, dapat iwasan ng mga pasahero ang pagsakay sa mga kolor ng sasakyan. Mahirap kasing panagutin ng mga ito kung may mangyaring insidente o aksidente. Ang kolorum kasi walang insurance. Once na may madisgrasya o aksidente, walang makukuha yung una yung mga pasero. Ayon sa LTO, may 350 kolorum na sasakyan na ang nahuli nila hindi pa man natatapos ang buwan ng Pebrero. Higit 100 dito ang pisikal na na-impound habang iba ay nasa ilalim ng technical impoundment. 200,000 pesos ang babayaran para matubos ng may-ari ang mga na-impound na sasakyan. Walang kolorum kung walang tatangkilik sa mga ito. Ang LTO naman, itutuloy lang daw ang anti-colorum operations nito sa buong bansa. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang anti-colorum operation ng LTO kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ibig sabihin ng tinatawag na technical impoundment? Pops J, itong technical impoundment, no, kumpara doon sa alam nating impoundment, itong technical impoundment, Pops J, hindi siya kinukuha yung sasakyan. Okay. So, hindi tinutuloy yung sasakyan at dinadala sa impounding area. Pero, ang nangyayari, Pops J, ay kinukumpiska yung plaka, pati rin yung ORCR, Pops J, nung sasakyan. So, parang technically, impound talaga siya. And hindi nga ito mababiyahe, Pops J. Pero kadalasan kasi bibigyan ng window hours yan eh. Para lang maiuwi or maibalik dun sa pinaglalagayan ng sasakyan yung nahuling sasakyan, Pops J. Ito dito sa report mo, Ivan, itong peking ambulansya, no? Ito ba nakumpirma na kung ano talaga ang purpose nito? Saan ginagamit? Pops J, ayon dun sa SAIC, no? Ang ginagamit daw itong ambulansya na ito pang dala daw ng pasyente. Nag-check up. May ganun ba? May ganun, Pops J. Pero according sa kanila, nagtaka sila syempre dahil ambulansya or kahit PTV na vehicle, kailangan may medical supplies pa rin, no? Gaya ng stretcher, no? Mga basic na medical. Ito, puro upuan eh. Tama ka dyan, Pops J. Isa yan dun sa nakita talaga na nagulat nga sila dahil pagbukas, puro upuan yung laman, Pops J. Anong posibleng pananagutan itong may-ari nung sinasabing fake ambulance at yung driver? Pops J, sa kanila, no, binigyan sila muna ng temporary operation permit. No? So, para lang may uwi itong sasakyan. Saka tinikitan na rin sila, Pops J. Pagdating dyan, kasama dyan, Pops J, yung disregarding traffic sign at pati din yung pag-ticket sa pagdaan sa busway. No? So, medyo nasa 5,000 kasi yung malaki-laki yun. Yung multa dyan, Pops J. Malaki yan, Pops J. Pero yun nga, Pops J, tuloy-tuloy yung crackdown ng LTO when it comes to smakulor ng sasakyan, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.